May relationship life ba talaga ang lalaki? At ito po ay i-discuss na po natin ang malaking kasinungalingan at denial ng society sa ating mga kalalakihan. At pa-hardcore na po ng pa-hardcore ang red pill based on real life situation na natututunan po ninyo rito na hindi po ninyo mahahanap sa lahat ng mga Pilipino red pill channel dahil sila pong lahat ay mga bobo at mga gynocentric influence na red pillar ko. Sa magandang araw naman, Red Pill community, welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na magalinlangan na patuktok na yung follow button. Meron po kami YouTube channel, pakisubscribe naman at pakibisita at pakishare. Without any further ado, let's get this party started. Kailangan po ninyo ma-distinguish ang kaibahan ng tinatawag na relationship versus servantship. Ang laking pagkakaiba po nito. At sino ba talaga ang may relationship life at sino yung servantship life? Servantship from the root word servant. Alright. Let's dissect all things, brothers, no? Pag makikita po ninyo, ano nga ba ang kahulugan ng relationship? Yung pinaka-simple na kahulugan ng relationship, klaruhin po natin. In pinaka-simple na definition is that relationship po ay pakikipag-tie up po sa counterpart gender, right? In order to give love and to serve. It's a give and take po, right? That means makikishare ka ng life mo at ng time mo with your partner. Kumbaga, magiging isang isip at katawan at soul kayo. Hindi nyo kailangan ikasal para lang mangyari yun. That's what you call relationship. Ngayon po, pagdating naman po sa servantship, alright, pagdating sa servantship, most of the time po is that more on give ito. At ito po ay nakabase sa gender. At kung ikaw po ay babae, malamang ikaw po ang receiver at consumer ng value dito. At ito ang nakikita po ninyong ginagawa ng mga lalaki. Ang dalawang pong ito, dinidiscuss po natin based sa objective na nakikita po natin sa society. That means hindi po to subjective. Alam mo, alam ko at alam nating lahat dito na pag sa relationship, hindi po nagbibigay ang babae. Kung magbibigay sila, kailangan ma-prove mo muna sa kanila na ikaw yung kanilang ideal na lalaki. At minsan, kahit nagbibigay ka na, minsan gagamitin nila yun sa sarili nilang advantages. Alright? So ito po yung objective. Pag sinabi mo kasing objective, I'll give you an example. Pag sinabi mo objective, pag sinabi ko po na ang mga isda ay tumitira lang sa dagat, that's objective statement. Kasi kahit anong kontra mo, wala kang makikita na isda na nakakasurvive sa lupa. So kahit ano pang sabihin mo na subjective, yung isda pwede naman yung tumira sa lupa basta gagawa lang paraan. So subjective yun, opinion mo yun. Pag sinabi mo objective, ito po yung facts na hindi mo kayang tutulan kasi yan yung nakikita mo sa reality. Now going back po, ito po yun, brothers and sisters, no? So yan po yung objective na nakikita po natin. Alam po natin na ang mga babae ay hindi nagbibigay. Right? Nakikipag point of contact sila sa lalaki because mahal nila ang sarili nila at ang kanilang sariling survival. And that will lead to the next premises, which is wala pong romantic love. Kung walang romantic love, nakakaramdam ng mga benefits sa mga babae. That will lead us to a conclusion na may relationship life lamang ang mga babae. Pero sa mga lalaki po, ito po ay servantship life. Wala silang relationship life. Bakit? Try to analyze. Going back dun sa definition po natin, ang relationship po, ito po ay pakikipag-isa ng tao sa kanyang counterpart gender to serve. Alright? Hindi lang po give. It's a give and take. Right? And to share his own life, piece of his own life, body and soul. They will become one body, one flesh, right, and one soul, right.
Pero ang nakakaranas nito madalas ay yung mga babae. Kasi nga po sila yung consume ng value at receive ng receive. So, kung babalikan po ninyo yung definition ng relationship, nangyayari yun at applicable yun sa side ng babae. Kasi nga po, nararanasan nila yung definition na dinefine natin na relationship, di ba? Which is give, take, and reciprocal, right? Pagdating po sa lalaki, iba po ito. Ang relationship po, pagdating sa lalaki, hindi naman talaga relationship. Bakit po? Ito po ay isang tool ng society para husgahan ng lalaki sa kanyang ability at sa kanyang capability. So that means servantship po ito. At ito po ay nangyayari first and foremost kung mamimit mo ang requirements ng babae na first is appearance, genetics. Pangalawa po is that socialization. Pangatlo is yung financial, right? Pang-apat is yung ability mo to protect, right? At panglima is yung ability mo to satisfy her erotically sa kama. So, 5. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Marami pa yan. So, yung ability mo na unawain siya kapag ka nagbabago yung kanyang mood swing. Ano pa ba? Yung talino mo, isa rin yun na requirement. Yung bahay na may po-provide mo, yung sense of humor, ang daming requirement. Okay, so going back, right? Going back. Akala mo relationship yan, pero hindi mo alam, naglilingkod ka na pala. Servidor ka ng babae. Wala kang relationship life. It's a servantship life. At kapag hindi mo yan na-meet, asahan mo. Sandamakmak na judgment ang sasaluhin mo. Pagtatawanan ka, papahiyain ka, ilalaglag ka, pagbubulong-bulungan ka. Ganong kahirap ang journey ng lalaki. Sinasabi ko na po yan sa inyo, huwag kayong naniniwala sa romantic love. Walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang sarili mo, yung bang tao. Right? Life is all about survival and procreation. At itong turo ko po na ito ay ginagaya ng ibang mga channel, no? Naririnig ko po yan, no? Pero ang turo po na ito ay originally galing dito sa The Red Pill PH. So kung may narinig kayong ibang turo na life is all about survival and procreation, ginaya lang po nila yan dito sa amin. Right? So life is survival and procreation. That means po, kailangan mong manipulahin ng kapwa mo para makasurvive ka. At ito ang isa sa mga ginagawa ng babae. They utilize man, they manipulate man to extract value and resources and service from man. Pero kapag lalaki ang gumawa nito, binabawalan nila kasi sasabihin nila bastos kang lalaki, wala kang respeto sa babae. So that means ang mundo ay umiikot sa benepisyo at paghahari ng kababaihan. Hindi po yan 50-50. Hindi po yan equality na para sa lahat ng tao, mapababae, lalaki. Buti pa nga yung bakla tsaka tomboy, mga transgender, bisexual, binibigyan po nila ng slogan na LGBT. May mga flag pa, nagrarally pa, sinusuportahan pa. Samantalang sa mga lalaki, ginagamit po kayo, pinapang baterya kayo para umandar ang agenda ng babae, ng mga LGBT. Yan. Wala silang malasakit sa inyo. Sabi ko na sa inyo, manood man kayo na manood ng kahit anong mga sugar coating at gaslighting, hindi yan uubra. Mari-realize nyo, pag nabigo na naman kayo, pag ginamit kayo, babalik kayo dito sa The Red Pill PH. Okay? Dahil ang mga iba pong mga red pillar na ito, na mga active red pillar, yung mga ibang channel dyan na Pilipino, akala nila red pill sila pero hindi nila alam, kina-qualify po nila yung sarili nila para mapalugdan at ma-impress ang babae. Hindi po ganyan ang red pillar. Ang red pillar, ang tanging mission niyan ay pakawalan ng mga kalalakihan sa manipulasyon ng society at ng babae at mabuhay tayo sa sarili natin. Right? Hindi tayo hinuhusgahan, sinishame at pinapahiya ng society. So I hope po na naintindihan po ninyo na walang relationship life ang lalaki. Servantship life po yan. Ang babae lang po ang merong relationship life dahil sila po ang consumer at receiver ng love, service at value. Maraming salamat po.